ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At yaong mga dinadalanginan ninyo na mga iba maliban pa sa Kanya ay hindi makakatulong sa inyo. Gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. At kung sila ay inyong panikluhuran sa patnubay, sila ay hindi nakakarinig at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa inyo, datapwat sila ay hindi nakakakita. Quran chapter 7 at ang aya ay mula 197 hanggang 198. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgari at Brother Omar Banaag. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa ating palatuntunan sa hapong ito. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagsagot at sa pagtalakay po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po dyan ay nais ko po munang bigyan daan po yung ating mga panawagan. Ang ating pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Roales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po kayo po ay aming inaanyayahan na dumalaw po sa ating tanggapan upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa relihiyong Islam. Ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaring makita din po sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. At huwag niyo pong kalimutang i-like yung akin pong Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez, capital letters po yan. At sa mga nais namang maging bahagi po ng ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala sa ating pong hotline na 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Ayan po. Sa hapong ito, makakasama pa rin natin yung ating pong mga magigiting na mga tagabasa po ng ating Quran at Biblia. Yan po ay sa pangunguna ni Al-Hafiz Al-Qaqa. Alhamdulillah, no? At bakit di ka pa pwedeng tawagin Hafiz sa Brother Al-Qaqa? Kahit na pwedeng tawagin na Hafiz. Kahit na hindi mo memoryado ang buong Quran, pwede ka rin namang tawagin Hafiz, di ba? Yes, So, sinusundan siya ni Brother yung sa Ulul Albab, Amosi, yan si Brother Amosi, at partner niya rin na pangatlong tagabasa ay si Brother Inayatullah. Yan, tatlo sila ngayon. Kalimutan ko kasing i-text si yung ating Hafiz na Sheikh. Si Hafiz Morris. Oo, nakalimutan ko. Allahu Akbar. Sige lang, insyaAllah. Sunod na linggo makakasama natin siya. Yes. Next sa Friday pala. Anyway, unahin natin si Brother Al-Qaqa na
magbigay ng kanyang mga greetings. Brother Alkaka, alam ko may babatiin ka. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sa mga tagapakinig po natin ng mga Kristiyano, mga kababayang Kristiyano na kung saan ay walang sawang sumusubaybay sa ating programa, binabati ko po kayo ng magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating mga kapatid na mga Muslim, nawa ang kapayapaan po ay sumainyo. Tayo po ay patuloy sa ating programa sa pagsagot sa mga iba't ibang katanungan tungkol po sa Islam. Anyway po, bago po tayo magsimula sa ating programa, una po sa lahat ay binabati ko ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, saka sa lahat po ng aking kapatid, sa aking mga faculty, no, sa KITP, sila Sir Omar Ali, si Sir Abdul Wahid Mipantaw, kay Ustaz Omar Abbas, at lalong-lalo na po sa aming principal, no, principal ng KITP, na walang iba kundi si Sir P, naway siya ay pagalingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binabati ko rin ang aking mga kasama, no, sa Polytechnic, sila Rakma, si Khairia, no, si Rasmia, at sa aking mga kaibigan ng mga lalaki naman, sila Samir Panalandang, si Hasan, sila Haziril, no, lahat po sila, nawa ang kapayapaan po ay sumainyo. Bro Khalid, ngayong hapon na ito ay may nagikinig sa atin na mga estudyante ko doon sa KITP, no? Kanilang inaabangan ang ating programa. Yun po ay walang iba kundi sila ang ating mga estudyante na Yes, brother. basahin ko muna, bro. Sige, sige. Para maganda. Para hindi makalimutan. Para hindi magkalimutan, bro. Nakalimutan talaga kaya babasahin. Ito na, bro, nahanap na. Okay. Sila Noraline Manabilang, ayan po. Si Yasmin Ismail at si Norjana Cabalo. Ayan po. So, back to you, brother. Okay. So, yun po ang ating sparring partner. At of course, ako na lang magsabi. Nandito rin si Brother Amosi at si Inayato. Maya-maya, mag-greet yan sila. Magbasa pala. Okay, so umpisa na natin, ha? Yes, bro. Para mas makarami tayo ngayon, mga brothers. Ayun. Kasi maraming issue na dapat nating talakayin. At marami ang nag-aabang, bro, sa ating programa. Correct, inshallah. So, bago tayo dadako sa pinaka main event ng ating palantunan, kasi meron tayong main event, Brother Alkaka, abay mas maigi po na atin munang bigyang daan yung hindi natapos na pagsagot sa tanong ng isang kababayan nating Kristiyanong taga Misamis. Ano po? Last week tinalakay natin yung tanong ni Ronald Bagnol, no, Brother Alkaka. At ang tanong niya ay ano daw ba ang kaibahan ng Biblia at ng Quran? So nasagot natin ito. Pero yung pangalawang question niya na nabasa niya raw sa Quran na si Kristo ay propeta, ngunit sa Biblia naman nabasa niya na siya ay anak ng Diyos. So ito yung ating tatalakayin sa palatuntunan natin, no, sa first part ng ating palantunan, Brother Alkaka. Yes. Ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Kristo? Siya ba ay propeta? Anak ba siya ng Diyos? Sabi natin, Diyos din ba siya? Ayun. Yung iba, Brother Alkaka, meron pang naniniwala na multo siya. Multo? Mas malupit yun. Kasi ang paniniwala nila, multo daw si Kristo. Marahil, bro, na yung sa iglesia ni Satanas, yung ng demonyo sa kanya, si Yesu Kristo. Oo. Sapagkat ang kinikilala nilang Diyos ay yung demonyo. Yung demons, ha? Yes, Grabe, malupit yun, no? Anyway, Brother Alkaka, umpisahan na natin sa ating maluwalhating Quran. Ha? Dito po sa ating maluwalhating Quran ay napakalinaw po kung ano ang sinasabi tungkol sa kalagayan ni Kristo.
At ang maganda pa niyan, Brother Alcaka, abay si Kristo mismo ang nagsabi kung ano siya. Ipinahayag ng Allah na si Kristo ay nagsalita nung kanyang kapanahunan. Kung sino siya. Oh. Si Kristo mismo, alamin natin kung sinabi ba ni Kristo na siya ay anak ng Diyos, o di kay siya ay Diyos, o di kay siya ay multo. Ganito po ang sinasabi sa chapter 19 po ng Quran, at ang talata, ang aya po ay 30. Ganito ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Oh. Siya, Sige. Jesus ay nagpayag, katotohanang ako ay isang halipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay inirang niya na isang propeta. Yun, napagkalino, brother. Maliwanag po sa Quran, tama yung narinig ni Mr. Ronald Bagnol na sinasabi sa Quran daw na si Kristo ay isang propeta. Wa ja'alani nabiya, at ako ay ginawang propeta. Siya ay alipin ng Allah, binigyan ng kitab, ginawa siyang propeta. Meron pang isang sinasabi, Brother Alcaka, no? Pakibukas ang 61 verse 6 ng Quran. Sinasabi naman po doon, Brother Mamitadema, sinasabi naman po doon na si Kristo raw ay, siya ay, maliban siya ay propeta, siya ay sugo or messenger, no? Sugo ng Allah. Ito ay mababasa natin sa chapter 61 at ang aya ay 6. Ganito po ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya, O angkan ng Israel, Yun. ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo, na nagpatutuo sa Torah, na ipinadala ng mga una pa sa akin, at nagbigay sa inyo ng masayang balita ng isang sugo na susunod sa akin. Ang pangalang itatawag sa kanya ay Ahmad. Yun. So, sinasabi dyan, Brother Alcaka, na si Allah, si Kristo raw ay sugo ng Allah. Sa bayan ng Israel. Inni Rasulullahi ilaykum. Ako ay sugo ng Allah sa inyo, doon sa bayan ng Israel. Siya rin ay propeta. Siya ay alipin ng Allah. At kung basahin natin ang buong Quran, no, basahin mo yung buong, kahit yung translation lang, wag na yung Arabic, Yes, bro. basahin mo ito, wala kang mababasa dito na si Kristo ay nagsabi na siya anak ng Allah o anak ng Diyos. Maging ang Allah, hindi rin niya sinabi na si Kristo ay kanyang anak. Sa makatwid, maliwanag ang stand ng Quran tungkol kay Kristo. Siya ay alipin ng Allah, sugo ng Allah, propeta ng Allah. Yun si Kristo. Hindi Diyos, hindi anak ng Diyos, hindi rin multo. Ha?
Iyon si Kristo. Now, Tama. Brother Alcaka, maging sa Biblia po ng ating mga kababayang mga Kristiyano, ito po, sabi kasi ni Mr. Bagnol na sinasabi daw ng Biblia na si Kristo ay anak ng Diyos. May mabasa sa Biblia na si Kristo ay anak ng Diyos. Yung John 3:16 na sinasabi nilang pinakapuso ng Biblia, yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Yan, memoryado ko yan. English pa yun. English pa yun. Tagalog. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y mananampalataya ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bugtong na anak, sabi doon. Yes. Ngunit, yung talatang iyan na sinasabing puso ng Biblia, itong John 3:16, nakakalungkot po isipin, ngunit ito po talaga ang katotohanan. Itong John 3:16, wala po ito sa mga lumang tipan ng Biblia. Walang John sa lumang tipan, bro. Itong John 3:16. Yes. Ito po ay isiningit lamang sa Biblia. Matindi. Wala pong original Bible ngayon sapagkat yung original Bible, wala na po yun. Patay na yun. Talagang hindi na makikita yun. Ang existing ngayon, yung matandang kopya ng Biblia. Yung ancient manuscript. Yun ang existing ngayon. Hindi po yan original. Yan ay matandang kopya ng Biblia. Yung ba yung mga codex na sinasabi nila, Sinaiticus, Codex Vaticanus, yan po yan. Yan ang existing ngayon. At kung titingnan mo po, doon sa mga matandang kopya ng Biblia, wala po doon yung John 3:16. Yan po ay isiningit lamang sa mga succeeding version ng Biblia, katulad ng King James Version. Isiningit ang John 3:16. Wala pala ito sa matandang Biblia. Sa mga tweed, hindi ito galing sa Diyos. Kasi isiningit lang. Ngayon, pwede mong hindi paniwalaan yan, Mr. Bagnol. Pwede mong sabihin natin, wala namang katotohanan yan dahil, una, hindi nyo naman nabasa yung matandang tipan. Hindi ko nga nabasa yung matandang tipan. Katulad mo, hindi mo rin nabasa. Diba? Kaya pwedeng i-reject natin. Sabihin na natin, sige, ano yan, hindi valid yung evidence, hindi argument matibay mo. Hindi matibay ang argument mo, Brother Khalid, dahil una, hindi mo naman nabasa yung matandang tipan. Wala kang rin nabasa. Oo, siya wala rin. Pareho kami, no? Tama. So, wala rin tayong kopya nun kasi nga, halos nag-iisang kopya lang yan eh. At hawak-hawak doon sa ano yan. Nasa ano yata? Nasa... Oo. So, pwede nating i-reject yan, yung ganyang klaseng argument na sinasabi na ang John 3:16 ay isiningit lang sa Biblia. Ang mas maganda po, para hindi natin, para maging patas para sa kanya, Brother Akaka, at patas din sa akin, ang hingiin natin na argument, yung argument ni Kristo. Tama ba ako? Tama. Mas maganda yun. Yung galing mismo sa kanya, bro. Oo, kasi kung galing doon sa sinasabi ko na John 3:16, pwedeng sabihin, ano lang yan, walang ano yan, hindi valid yung argument. Sinira lang. Oo. So, paninira lang, no? Para maging patas po para sa iyo na nakinig sa amin at para din po sa amin, para maging patas, mas maganda siguro kung si Kristo ang ating tatanungin tungkol sa kanyang sarili ayon sa Biblia. Hindi naman ayon sa Quran dahil hindi ka naman maniniwala doon eh. Yung Quran na binasa namin, tiyak po, hindi mo yun paniniwalaan. Dahil hindi ka maniwala, Oo. punta tayo sa Biblia. O sa Biblia tayo, sa sinabi ni Kristo. Yes. Ha? Sa sinabi ni Kristo. Ano ba ang sinasabi ni Kristo tungkol sa kanyang sarili? Siya ba ay Nagpatawag na ako'y anak ng Diyos? tanggap ba niya na siya tawaging anak siya ng Diyos? Ganon. Si Kristo ang dapat nating tatanungin para magiging patas po ang ating yung ano natin. Magtanong sa atin. Oo. Hustisya para sa iyo, hustisya rin para sa akin. Nagiging equal, no, Brother Alcaka? Tanungin natin si Jesus Christ.
mula sa kanyang mga sariling salita. Pahayag ba siya na tawagin nating anak ng Diyos? Ayon sa kanya. Ganito po ang sinasabi, pakinggan mong maigi, ang Lucas 4 at ang talata ay 41. Babasahin sa atin ni Brother Alcaca, kasi kung ako magbabasa, hindi naman patas yun. Malayo po na pinapalitan mo yung text dyan sa Correct, Biblia. kasi wala siya dito. Wala Sabihin siya niya, dito. pinapalitan ni Brother Khalid yung binabasa niya. Oh. Yes. O ito, kasi hindi nila alam, ito ipabasa ko sa kanila. Ayan. Sa Lucas 4 at talata 41, ganito po ang sinasabi sa Biblia, Tagalog yan, Ikra. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos! At sinaway sila na di niya sila tinutulutan magsalita. Lumabas daw galing dyan sa talata, sinasabi na lumabas yung mga demonyong sumanib doon sa tao, Brother Yes. Alcaca. Sabay Agad sila nagsigaw, bro. nagsisigawan sila. Ano ang sigawan ng mga demonyo? Sabi ng mga demonyo, ikaw! Tinuturo nila si Kristo eh. Ikaw ang anak ng Diyos! Ano ang sagot ni Kristo? At sinaway sila ni Kristo at hindi pinahintulutang magsalita. Kita mo? Grabe, ah. Pinagalitan na ni Kristo, abay hindi niya pa pinahintulutang magsalita Yes. na siya raw ay anak ng Diyos sapagkat alam ng mga demonyong ito na siya ang Kristo. Siya mga tuwid, yung sugo. Yung sugo. Oo, alam niya. Ngayon, baka sakaling hindi mo maintindihan yung pananagalog namin, dahil alam ko, mga tao sa Visayas, sa Misamis kasi mga Bisaya yan, Brother Alcaca, Tama. mga Bisaya yan. Ito po, sa Bisaya na Biblia po, imposible naman na hindi maintindihan ito. Ano po? No? Marayo na iba sa Tagalog, bro. Hindi natin pansinin Oo. sa Bisaya. Lucas 4:41, Bisaya ito, ganito ang sinasabi. Nang layas usab gikan sa daghang mga tao ang mga yawa, demonyo yun eh, Demonyo. nga misinggit-singgit, no, misinggit-singgit sa pag-ingon. Ikaw mao ang anak sa Diyos. Grabe, no? Anong reply ni Kristo? Sabi niya, apan iya silang gibadlong. Yung sinuway pa rin. Og wala niya tuguti pagsulti kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Hindi pa rin tinutulutan ni Kristo na sila Correct. magsalita ng ganun. Oo, Bisaya yan. Baka sakaling hindi na maintindihan yung Bisaya, Brother Alcaca, meron pa akong Ilonggo dito. Matindi yan. Baka kasi Ilonggo siya, Brother Alcaca, hindi siya makaintindihan ng Bisaya. Lucas 4, brother. So, Bisaya ito, sabi sa Ilonggo. Ganito ha. Iligay ng Bible. Nakasadyam, bro. Ganito naman ang sinasabi. Ang mga demonyo nagguwa man halin sa madamo nga mga tao nga nagasiningit, ikaw ang anak sang Dios, apang ginakigan niya sila. Ayun, sinuway pa rin, bro. Ginakigan pinagalitan eh. Pinagalitan. Oh, ginakigan niya sila. Kag wala sila pagtuguti sa paghambal kay nahibaluan nila nga siya amo ang Mesiyas. Bibliang Ilonggo yan. Dito tayo sa Ilocano, Brother Alcaca. Kasi bale mo, baka mas makaintindi siya sa Ilocano, At saka Brother. yung sa mga Ilocano na nakikinig sa programa. Oo, programa Ilocano. natin, bro. Ganito naman ang sinasabi sa Ilocano, Brother Alcaca. Rimwar met dagiti demonyo kadagiti ado at tattao kit inyik ikisda. Sikati anak ni Diyos. Oh, yun ang sabi niya. Ano yung silang kati, bro? Sikati anak ni Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos. Anong sabi ni Kristo sa Ilocano? Sabi ni Kristo, nag-Ilocano pa ha? Ngin inumtan ida ni Jesus. Grabe, no? Ngin inumtan ida ni Jesus. Di na impalubos nga agsawda taam muda nga iso ti Kristo. Ayan, kaya nalang bahala kumintindi doon. Ang importante, nasabi natin sa iba't ibang Babasa natin sa kanilang Biblia, bro. Ngayon, Brother Alcaca, si Kristo maliwanag Na hindi siya pumayag, bro, sa pagtawag na na siya hindi anak siya ng Diyos. pumayag na siya tawaging anak ng Diyos. Dahil alam ng mga demonyong ito na siya hindi anak ng Diyos, kundi siya ay Kristo. Sugo, propeta, katulad ng sinasabi doon sa Quran na ating binasa. Tanong, kung si Kristo ay hindi anak ng Diyos,
Sinong gumawa sa kanyang anak ng Diyos? Sinong nagpalaganap, bro? Yes, sapagkat yan ngayon ang pinaniwalaan ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, na si Kristo ay anak ng Diyos. Sino ang nangaral niyan? Sino ang dapat nating sisihin na si Kristo ay anak ng Diyos? Sapagkat yun ang pinapaniwalaan nila. Tama. Hindi natin sila masisi, Brother Akaka, sapagkat ito rin, mabasa rin naman sa Biblia kung sino ang unang nangaral na si Kristo ay anak ng Diyos. Tama. Babasahin ko po sa Biblia rin, siya ang nangaral. Brother Siya ang nangaral. Akaka, ipinangaral niya. At yung nangaral ba yan, bro? Sino ba yung tao na yan? Alamin natin kung sino ito. Siya ang nangaral na si Kristo anak ng Diyos. Ganito po. Gawa 9 at ang talata ay 20. Marami tayo ngayon. Nandiyan si Brother Wakas, Pamitodem, at yung isang kasama natin, no? Ito po. At pagdakay kanyang itinanghag o itinanyag sa mga sinagoga na si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Gawa 9:20. Pagkatapos ng tinatawag na blinding vision, kasi itong si Pablo, Brother Kaka, nung pumunta siya ng Damascus, nagkaroon siya ngayon ng nakakabulag na vision. Nakita niya daw si Kristo, nagpakita sa kanya. Pagdating niya sa Damascus, pumasok sa mga sinagoga, ipinangaral niya doon na si Kristo ay anak ng Diyos. Doon nagsimula, bro. Si Pablo ang Yung pagtawag sa kay Kristo na siya anak ng Diyos. Yes, oo, si Pablo ang nangaral. Ang tanong, dapat ba nating paniwalaan si Pablo? Hindi po natin dapat paniwalaan si Pablo. Dapat, bro, alamin natin. Kung Yes. sino ba yan si Pablo na yan? Correct. Hindi natin siya pwedeng paniwalaan dahil una sa lahat, si Pablo siya po ay mandaraya. Mandaraya. At sinungaling, bro. Dinadaya niya ang Ayon sa tao. Biblia. Oo, ganito po yan. Pangalawang Korinto 12 at ang talata ay 16. Si Pablo ang nagsabi. Sabi niya, datapwat magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Si Pablo, isang mandaraya. Siya mismo ang nagsabi, bro. Correct. At maliban sa siya'y mandaraya, sinungaling pa. Dapat ba nating paniwalaan yung mga sinungaling at mandaraya? Inamin din ni Pablo na siya'y Malulog sinungaling. tayo kung yan ay paniwalaan natin, bro. Roma 3, ang talata ay 7, ganito ang sabi ni Pablo. Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan Ayun. ay sumagana sa ikakaluwalhati niya, bakit pa ako hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Sabi niya, dahil sa aking Dahil sa kanyang kasinungalingan. Opo. Ngayon, ang tanong ay ganito. Si Pablo nagsabi na si Kristo daw ay anak ng Diyos. Si Kristo naman, dininay niya na siya ay anak ng Diyos. Hindi niya tanggap, Brother Alcaca, na siya ay anak ng Diyos. Bakit? Ano pala si Kristo? Kung si Kristo ay hindi siya anak ng Diyos, abay ano si Kristo? Ito po ang sagot, Brother Alcaca. Juan 17, ang talata po ay 3, si Kristo ang nagsabi. Yes. Ito ang sinasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesu Kristo. Si Jesu Kristo Napakalino, daw, brother. sinugo. Sino ang nagsugo sa kanya? Sinugo siya ng nag-iisang Diyos, Diyos. na tunay. Na yung kanyang Diyos, bro. Correct. Ito pa, Brother Agata, dagdagan pa natin. Pakitake note na lang po. Juan 12 at ang talata ay 49, ganito ang sinasabi. Sabi ni Kristo, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Ayan, sugo. Ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sinasabi dyan, siya ay sugo, Brother Akaka. Tama, bro. At saka, bro, Sinasabi pa rin na siya ay propeta. Ito, Brother Akaka. matindi. Sa Juan 7 at ang talata ay 40, ganito po ang sinasabi. Ang ilan nga sa karamihan ng marinig ang mga salitang ito ay nagsabi, tunay na ito ang propeta.
Si Kristo daw, napakalinaw. tunay na siya ang propeta. O siya'y propeta, siya'y Kristo, siya'y Mesiyas, siya'y sugo ng Diyos. Walang duda, yan po ang mga title ni Jesus Christ. At dahil sa ibinigay mo sa amin, bro, sa pag-aaral natin sa comparative, Yes. napakaraming talata yung binigay Ang dami. mo sa amin, bro. Yung, Na nagpapatunay na si Kristo ay sugo at hindi anak ng Diyos. yes, yung binigay ko sa iyo, Mr. Bagnol, yun ay Ilan lamang sa talata dyan sa Biblia. mga basic lang yun. Yes. Napakarami pa kung isa-isahin natin. Wala pong talata sa Biblia na sinasabi ni Kristo na ako ay anak ng Diyos, na ako ay Diyos. Yes. Wala po. Ang mabasa mo dyan, siya ay sugo, siya ay propeta, siya ay Mesiyas, siya ang Mesiyas. Kristo. Yun ang mabasa natin. At siya, bro, sugo sa bayan ng Israel, Yes. bro. Kaya hindi dapat nating paniwalaan yung si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi dapat paniwalaan yan dahil ang unang nangaral niyan, bago kay Pablo, ang unang nangaral ng demonyo. Yun. Di ba binasa natin? Yung demonyo ang unang nangaral nun. Kung nansinin natin, bro, yung pinapangaral ni Pablo at saka yung sa pinapangaral ni Kristo, ibig sabihin, kumukontra yung pinapangaral ni Pablo sa pangaral ni Kristo. Ang isang tao ay may common sense. Yun. Sino ba ang mas mabigat sa kanyang Mabigat sa paniwalaan? Yung bang si Pablo o yung si Kristo? Kung ako, tatanungin mo, mas maniwala ako Mas kay Kristo. maniwala ko sa Kristo. bro. Kasi si Pablo, inaamin niya na siya sinungaling. Yes. Na siya ay Mandaraya. dumandaraya. Oo. Tapos yung dala niyang aral galing sa demonyo. Yun. Eh si Kristo, sabi niya, ako ay isang propeta. Ako ay sugo. Oh. Doon ako maniwala kay Kristo. Ngayon, Tama. pwede mo nang tanggapin yun. Kasi yung unang argument natin na yung John 3:16 na hindi totoo, maaaring Marami, hindi niya tanggapin yun. hindi mo tanggapin. Oo, okay lang kung hindi niya tanggapin. Yes. Pero itong sinabi mismo ni Kristo, Napak- kung hindi mo pa yan tanggapin, Allahu Akbar, Brother Kaka, hindi ko na alam kung saan siya ilalagay. Kasi katanggap-tanggap na yun, si Kristo na. Tama. Sabi nun eh. Ilan sa mga talata Katanggap-tanggap na binasa yun. natin. Correct. Ngayon kung i-deny mo yun, hindi mo tatanggapin yun, abay, Nasa iyo na yun. nasa iyo na yun. Masabi ko, naligaw ka na kapatid. Naligaw. Kung naghanap ka ng tunay na pananampalataya, yun ang tunay na pananampalataya. Si Kristo ay sugo, propeta, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos. Kung di siya ay alipin ng Allah. Yes. At matatagpuan mo lang yan sa Islam. Kaya kung gusto mo ng matuwid na pananampalataya, sa Islam ka papasok. Yun po ang aming kasagutan. Nawa ay naging malinaw po sa iyo. Brother, bakit kinukontra ni Pablo itong pinapangaral ni Kristo? Ano kapatid? Bakit kinukontra ni Pablo yung mga pinapangaral ni Kristo na totoo, bro? Una sa lahat kasi mandaraya eh. Mandaraya, bro. Oo. Alam mo naman yung mga mandaraya, lahat kinukontra. Tama. Mandaraya. Doon siya nagkakapera, bro. Tapos sinungaling pa. Yun. At saka si Pablo, hindi yan kasama sa 12 disciples of Jesus Christ. Diba Tumpak. meron siyang 12 alagad? Labing-dalawang alagad. Buti pa si Judas kasama doon. Pero si Pablo hindi kasama. Kasama. Oo. Swerte pa si Judas. Kasama siya doon sa 12. Oo, Matindi. pero siya hindi siya kasama doon. Hindi nga siya kilala ni Kristo eh. Hindi sila nakita ni Kristo nung si Kristo ay nasa lupa pa. Wala. Siya man lang nag-angkin sa sarili niya na siya raw ay sugo ni Kristo sa mga hintel, pero siya lang yun, self-appointed appointment. Okay. Naku, brother Kaka. Magandang topic ngayon sapagkat napapanahon. Napapanahon sapagkat celebration na bukas ng tinatawag na hindi, iba yung Semana Santa, yung paghalik, yung prosesyon ng negro o itim na Nazareno sa Quiapo. Ito ang dapat nating January 9, talakayin sapagkat 18 na Nazareth. marami po sa ating mga kababayang mga Kristiyano, nakalimutan ko palang batiin si Brother Abdullah Gayak ng Cotabato Hardware, si Brother Dr. Nabil Mohamed Suliman at si Brother Omar Reyes Banyas. Kalimutan ko silang batiin kanina eh. Excited tayo masyado eh. Excited tayo. Parang umiinit na kaagad. Brother Kaka, no? Oo. So itong magiging topic natin ngayon, main event ng ating palatuntunan.
itong paniniwala sa itim O Nazareno. na Nazareno. Kasi may itim. Nagtataka lang tayo kasi yung sa Maynila, itim, dito sa atin, puti. Oh, punta ka dyan sa may katedral natin, Brother Alcaca. Wala namang itim na Nazareno dyan. Ang meron dyan sa loob, puti na Nazareno. Nanong tawag nila doon, bro? Kaya nga, kung malaking contradiction ito, bakit may puti, may itim, Maitim. tapos meron pang blue, Grabe. tapos baka meron pang pink. Alam ko, meron tayong pink. Yun ang mahirap, bro. Meron Yung pink. pinakita mo sa amin na kulay pink. Oh, pink na Nazareno, meron tayong ganyan. Brutal masyado yun na Mas brutal. Nazareno. So nagiging colorful sila, Brother Alcaca. Para na sila mga politiko ngayon na may yellow, may blue, may orange, parang gano'n, no? O, di pa iba-iba. Ano ba talaga ang tunay na color ni Kristo? Naku po. Basahin nyo na lang pa, kahit na hindi nyo basahin ang Biblia. Kung gusto nyo malaman ang tunay na color ni Kristo, pumunta na lang kayo sa lugar kung saan si Kristo ipinanganak. Tama. Hindi nyo na kailangan basahin ang Biblia or ang Quran. Punta na lang kayo sa lugar kung saan si Kristo ipinanganak. Kung saan o kaninong lahi siya. At malalaman ninyo na si Kristo pala ay hindi itim. Siya pala ay Maputi. Puti ang Hudyo hindi itim. Tama. Kaya itong ginagawa ng mga tao na sila ay nakikipagbalyahan, nakikipaggitgitan, nakikipagtulakan, siksikan, at minsan ay nakikipagpatayan pa Tama, bro. para lang makahalik sa itim na Nazareno. Yung iba, bro, nagpapatapon pa. Correct. Oh. Meron ganun. Meron ganun. Sasampa doon sa ano. Itapon niyo. Nakita ko sa TV, bro, nung nagkalipas na taon, Oh. nagpatapon para lang makalik sa itim na Nazareno. Saan bumagsak? Hindi doon bumagsak sa itim na Nazareno. Hindi, bro. Sinento, bro. Sa simintong bagsak. May nakita pang puwit niya. Allahu Akbar. Ganun ang ginagawa Kaya nga, dahil sa mga ginagawang ito ng mga tao, na sila ay parang naging mukhang baliw na sa pagdakila nila sa itim na Nazareno, abay hindi lang nagmukhang baliw, Brother Alcaca, kundi ang sabi mismo ng kanilang Biblia, ang mga taong ito ay mga baliw. Mga baliw. Tama. Opo, magalit na po kayo kung gusto niyo magalit, pero sana naman po huwag sa akin. Kasi hindi po ako ang pinanggalingan nito. Sa Biblia na lang po kayo magalit. Dahil ang sabi po ng Biblia, Brother Alcaca, Kung magalit sila sa Biblia, mas lalong maging buwang sila, bro. oo, kaya sabi ng Biblia, mga buang daw sila bakit ka naman hindi maging buang, ha? Tingnan mo, may sarili kang isip. O di ba, meron kang kamay na kumikilos ka, may mata ka, may tainga ka, nagsasalita ka. Tapos dinidiyos mo yung hindi na kumikilos, hindi nagsasalita. Di ba? Para kang baliw nga. Baliw talaga. Ibig sabihin, Yun naman talaga sabi ng Totoo Biblia. talaga ang sabi ng Biblia. Oo, na sila ay baliw. Mas sila ay baliw. Pero bago natin sasabihin ang sinabi ng Biblia na sila ay baliw, Brother Alcaca, basahin muna natin ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran tungkol sa mga taong ito. Sapagkat ito ang ating pananagutan, Brother Alcaca. Yes. Ano ba ang sabi ng maluwalhating Quran tungkol sa ribulto? Ganito po ang sinasabi tungkol sa itim na Nazareno, Brother Alcaca. Chapter 7 po yan ng Quran. Simulan mo sa pagbabasa sa 197 hanggang 198. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Ganito po sa kanyang
pinaka malapit na kahulugan. Ipabasa natin si Gas Abilgas muna. Gas Abilgas, basa. Ayon sa banal na Quran at iyong mga dinadalinginan, ninyong mga iba maliban pa sa Kanya, ay hindi makakatulong sa inyo, gayon din naman, hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. At kung sila ay inyong panilikuran o tawagin tungo sa patnubay, sila ay hindi nagkakarinig at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa inyo. Datapwat sila ay hindi nakakakita. Gas sa belgas. Nakakatindig balahibo yung revelasyon ng suko, no? Sabi diyan, sila'y mamamalas ninyo na sila'y nakatitig sa inyo, ngunit sila'y hindi nakakakita. Yes. At hindi nakakatulong, bro. Yan ay eksaktong description ng maluwalhating Quran sa ribulto, Brother Alcaca. Yan naman ay pinatutunayan din ng kanilang Biblia. Ganito po ang sinasabi naman sa Aklat ng mga Awit 115, ang mga talata ay 5 hanggang sa 8, ganito po ang sinasabi. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila ng kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Sinasabi dito, Brother Alcaca, Ito yung ribulto ko ang tinutukoy dyan. yung daw gumagawa ng ribulto at sumasamba sa ribulto ay maging ribulto rin, ayon sa Biblia. Matindi yan. Yung pagiging ribulto niya, yung bang hindi na niya makikita yung katotohanan. Napakaliwanag na ng katotohanan, pero parang Hindi pa rin niya makita, bro. Hindi niya naririnig ang katotohanan. Hindi niya nasusumpungan yung katotohanan. So, yun ang sinasabi ng kanilang Biblia, no? Yes. Oh. Ngayon, pabasahin natin si Brother Mami Tadem. Narinig ko kasi ang ganda ng kanyang boses. Binabasa niya yung Quran. Oh. Pasampulan natin. Dapat marinig natin sa Quran yan kasi narinig ko sinasabi mo yung Magbasa ka pa. Eto, Brother Matt, sampulan mo kami. Ito ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran sa Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, iparinig mo yung golden rules natin. Ha? Kasi narinig mo namin yun, bro. Maganda yun eh. Bro. Sige, pakibukas pa din Yes, Alcaca, bro. Suratul Baqarah at ang mga aya simulan mo sa 6 hanggang sa 7. Ito yung mga taong parang ribulto na rin ito. Dahil bakit? Abay, hindi nila nakikita ang katotohanan. Yes. No? Hindi nila naririnig ang katotohanan. Sapagkat sila ay, ang kanilang mga paningin ay meron ng lambung. Hindi kasi sila mananampalataya eh. Matindi. So para na silang mga ribulto. Tamang-tama ito sa sinabi ng ating maluwalhating Quran, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, sino magbasa? Wala? Sige, Brother Alcaca, go ahead. Katotohanan, ang mga nagtatakwil sa pananampalataya, ito ay walang pagkakaiba sa kanila, kahit ba't sila ay iyong paaalalahanan
o hindi paalalahanan, sila ay hindi sasampalataya. Yun. Sapagkat, Si Allah ang naglapat ng sagka sa kanilang puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may lambong. Kasakit-sakit ang kaparusahan na kanilang tatamuhin. parang ribulto na rin sila, Brother Yes, Akaka, bro, kasi kung- may paningin, hindi naman sila nakakarinig. kasi hindi sila mananampalataya eh. Yes. So, yung kanilang puso, yung pandinig, yung kanilang mata, may lambong, hindi nila nakikita ang katotohanan. So, masakit yan ang katotohanan. Napakasakit, bro. Ngayon, sabihin nila ganito, bakit ba kayo mga Muslim ay nanggagalaiti kayo sa aming mga Kristiyano na kami ay sumasamba, dumadakila sa ribulto? Inggit lang kayo. Hindi naman bawal sa aming Biblia yan eh. Di ba? Tama. Bagayin ang kanilang pausot. Oo. Kasi sumasamba kami dito dahil ito ay hindi bawal sa amin Hindi bawal sa sapagkat yung pari namin, hindi naman nagbabawal yung pari namin na kami ay sasamba sa ribulto. Mahalik sa ribulto. Baka tanongin nila, bro. Baka ang tanong nila, bakit mo nabasa ba sa Biblia na bawal sa Biblia Meron. ang pagsama sa ribulto? Meron. Oh, meron. Oh, ito babasahin ko para sa mga deboto po ng itim o negro na Nazareno. Exodus 20, ang kapitulo po ay 20 at ang matalata ay 3 hanggang sa 5. Ganito po ang sinasabi. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap. Ayun, nakakalino. 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan. Unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Ang liwanag. Kahit hindi mo sambahin, Yes, pagyuyukuran yuyukuran, bro. bawal. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin Ayun. na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa atin. Yung mga pilosopo sabihin niya, bakit may nabasang ribulto dyan? Wala namang ribulto dyan da. Ang binabasa mo lang naman is yung mga larawan. Yung mga larawan. Wala ka namang nabasang ribulto dyan na bawal ah. Yes, Yung ito ng sarino, Marami lang kanilang pausot, bro. Oo, yun talaga ilulusot nila. Nagsisinungaling ka, Brother Khalid. Wala pong mabasang ribulto dyan sa Biblia Yes. na bawal sambahin yan. Ang bawal lang na binanggit dun Yung is mga huwag larawan. kang sumama sa mga Diyos-Diyosan. Oo, walang ribulto dyan. Ito po, meron. meron, ito. Biblia pa rin. Oh, merong ribulto. Tingnan nyo ha. Ikaw na magbasa, Brother Kaka. Matindi. Kasi ano, Si Mark Logan, bro. Mark Logan, hindi nakabasa. Mark Logan. Ayusin mo, Mark Logan, kasi para hindi natin maano. Oh, gasabil gas. Sige, gasabil gas na lang daw. Oo. Tingnan natin kung may marinig tayo na ribulto dyan. On the spot yan eh. So, basa. Sige. Ayon sa Biblia, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribulto Na ribulto! o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Gas sa belgas. Maliwanag, Brother Kaka. Sinasabi sa Biblia, Yung ribulto, na huwag kang sasamba. huwag kayong gagawa. Paggawa, bawal. No? Yes. O magtatayo ng mga inukit na ribulto. Ay, di po ba itong itim na Nazareno ay isang ribulto yan? O, sino magsabi na hindi yan ribulto? Kapag sabihin ninyo na yung itim na Nazareno pinoprosesyon o ipoprosesyon bukas, hindi yan ribulto. Aba, ipacheck up mo yung mata mo. Ipapacheck up mo yung mata mo. Kung sabihin mo na May something sa'yo. Oo. Sa iyong mata. na yung itim na Nazareno ay hindi yan ribulto, ipacheck up mo yung mata mo. Deuteronomio 4, talata 16. Ganun Ang dalil sabi. niya, bro. Isa pa, brother. Isa pa nga dalil tungkol sa bawal pagsamba sa mga ganyan. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao. Tawak ba? Huwag. Itim na Nazareno, bro, kamukha ni Kristo. Kristo. Hindi naman si Kristo talaga yun eh. Kasi wala naman nakakita sa tunay na mukha ni Kristo. Palpak pa rin, Brother Akaka. Sa Biblia po, napakaraming talata na ipinagbabawal ng Diyos
na ikaw ay sasamba o dadakila ka doon sa mga nilikha lang ng Diyos. Yun nga mag-idol ka sa tao, brother Alcaca, bawal nga sa Biblia yun eh. I-idolize mo yung isang tao. Halimbawa, ako, believe kayo sa akin, dadakilain nyo ako, i-idolize nyo ako. Sa Biblia, bawal nga yun eh. Yung pa kayang hahalik-halikan ninyo ako dahil ang tingin nyo sa akin ay milagroso. Tapos, okay lang kung tao, yung problema, but kahoy, no? Yung dinadakila nila. Alam mo, ito sinasabi sa Lucas po, Lucas 16, i-take note nyo po, at ang talata ay 15, ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangaaring ganap sa inyong mga sarili sa paningin ng mga tao, datapot nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ay yung ribulto, dinadakila mo, hinahalikan mo, nagipagbalyahan ka doon, no? Nagpapatapon ka para lang mapunta doon. Nagipagsiksikan ka. Halos mapulit sa Oh, halos damit mo. mamatay ka na doon sa pagsiksik, sa pakipagbalyahan doon sa walang kwentang bagay. Isang bagay na kasuklam-suklam pala ito sa paningin ng Diyos. Ngayon, naku po, anong mangyari sa kanya, Brother Alcaca? Impyerno yan. Sigurado yan. Yes. Oh. Hindi mo pwedeng dakilain yan. Hindi talaga pwede. Si Kristo nga, hindi nga siya nagpasabing dakila siya, Brother Alcaca. Si Kristo na yun, ha? Si Kristo na yan, ha? Si Kristo na nga yan, sinasabi pa nga ni Kristo na hindi ako dakila, Brother Alcaca, eh. O si Kristo na nga yan, ha? How much more kung yung ribulto pa? Juan 14, ang talata ay 28, ganito po ang sinasabi. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin, sabi ni Kristo. Kaya hindi nga si Kristo pwedeng dadakilain sapagkat sabi ni Kristo, mas dakila pa ang Ama kaysa sa Ay, kanya. mas dakila kayo sa akin. Correct. Kaya po, hindi po ako nagkamali o tama po ang Biblia sa pag-describe, Brother Alcaca, Sa mga na taong ang ito. mga taong ito Ay, baliw. ay mga baliw. Ayon sa Biblia. Sa Biblia. Hindi po ayon sa akin. Sila po ay baliw. Saan po mabasa? Ito po, basahin ko na, Brother Alcaca. Sa Biblia po ng ating mga kababayang mga Kristiyano, no? Sa aklat po ng Isayas. Kung meron po kayong mga Biblia dyan na Bisaya Bible ito, Brother Alcaca, at ito ay Biblia ng mga Katoliko. Kasi kung Biblia ng mga Protestante, baka hindi nila tanggapin. Kaya ang aking dala ay Biblia ng mga Katoliko, dahil Katoliko yung dumadakila dyan sa itim na Nazareno. Karamihan bro sa kanila. Opo. At ito ay meron pang imprimatur ni Cardinal Vidal ng Cebu. Oh. So, yes, Cardinal. Imprimatur niya. Ibig sabihin talagang credible ito, pwede mong gamitin talaga bilang batayan ng paniniwala ng isang Katoliko dahil meron siyang imprimatur ng Cardinal ng Cebu. Oh. Yung mayaman na siguro siya Correct. bro. Oo. Ito ang sabi ng Bisaya na Biblia sa Isayas 45 at ang talata ay 20. Ganito po ang sinasabi. Sa inyong kabuang! Kabuang talaga lawak, bro. Sabi. Bro, tama yan. Oh. Tama. Ano siya maputo? Sa inyong kabuang! Grabe. Bro, Bagsik masyado. napakalinaw Ay, mo sabi ng Biblia eh. Sa una pa Sabi lang kasi bro, ng Biblia. sinabi niya na, sa inyong kabuuan. Oh, maliwanag ba dito ka? Napaka-liwanag, bro. Ang pinapatungkulan dito yung mga deboto ng itim na Nazareno. Yan, Ito iba ulitin yung ko. tulugan niya bro sa Tagalog. Oo, pupunta tayo mamaya, Brother Kaka. Ito, Bisaya pa ito eh. Sa inyong kabuang! Kita nyo, Allahu Akbar. Oo. Naghimo mo mga Diyos na kahoy! O, di ba kahoy yung itim na Nazareno? Og nangadji nila nga dili makalihok. Tagalogin ko. Sa inyong pagkabaliw! Yung Tagalog niya, Brother Kaka. Sa inyong pagkabaliw! Gumagawa kayo ng Diyos na kahoy at
nagdasal sa kanila na hindi nakakakilos. Yun yung Bisaya niya. Yan na ito ng Ito. itim na Nazareno, bro. Itim ng sarino. Baka hindi sila makaintindi ng Bisaya, Brother Akaka. Di pupuntahan natin yung mga Ilonggo. Kasi meron ding mga Ilonggo Yes. na nakikinig sa atin, ha? O mga Ilonggo, Brother Akaka, ikaw naman magbabasa dito. Mga Ilonggo. Sinaya tula, bro. Sinaya to. Ilonggo, ayusin mo dahil nakikinig yung mga Ilonggo brothers, ha? Okay. Isaias 45, ang talata ay 20 sa Ilonggo tayo, Brother Ikora. Dali kamo, magtilinggob kamo, magpalapit kamo nga nakapaglagyo sa mga pungsod. Buang-buang. Ulitin mo nga para sigurado ka bang binabasa mo dyan. Buang-buang. Ulitin mo. Yung salitang buang-buang, nandyan ba talaga? Buang-buang. Liwanag, oh. Ang mga nagpatindog sing mga estatwa nga gihimo sa kahoy. Ang mga nagapangunyamo sa isa Nagapangamuyo. sa isa ka Diyos nga hindi makaluwas. Allah Akbar. Ako, bro, hindi ko masyado Magets. magets yung buong sinasabi ng Ilonggo, bro. Pero, ang naintindihan ko nun, yung buang-buang. Buang-buang. Agree ako dyan bro sa buwang-buwang na yan. Hindi ko yan. naintindihan ko yun, bro. Maliwanag, bisa. Napagkalinaw. Kung magbasa, Ito. Ilonggo, sa mga brothers na Ilonggo. Dali ka mo. Magtilingob ka mo. Ibig sabihin, halina kayo. Mag-ipon kayo. Yun ang sabi. Magpalapit ka mo nga nakapalagyo sa mga pungsod. Ibig sabihin, lumapit kayo na mga takas galing sa mga bansa. Yun ang sabi niya. Buang-buang! Biblia ang nagsabi, hindi ako. Grabe. Sabi niya. Yung Bisaya, isang buang lang doon. Sa inyong kabuang. Pero dito, mas malupit kay dalawa. Buang-buang! Dalawa, no? Sino itong mga buang-buang? Sabi sa Biblia. Buang-buang ang mga nagapatindog. Mga baliw daw yung gumagawa. Nagapatindog sing mga estatwa. Ibig sabihin, ribulto. Gumagawa ng ribulto. Nga ginhimo sa kahoy. O hindi pa Ginawa galing sa kahoy. galing sa kahoy yung itim na Nazareno eh. Ang mga nagapangamuyo, yung nagdarasal. Sa isa ka Diyos nga hindi makaluwas. Yung Diyos na hindi makapagligtas. Buang-buang daw. Yung mga nagpapatayo, gumagawa ng ribulto na galing sa kahoy. Pati yung mga sumasamba sa Sumasamba ribulto. doon. Ang sabi sa Biblia, sila ay mga baliw. Mga buang-buang. Sabi sa Biblia. Ning-ning kung sa Ilocano pa. Or ignorante, ganyan. Kaya po ang Biblia, hindi po nagkamali sa pag-describe sa kanila na ang mga taong ito ay mga baliw. Huwag po kayo magalit sa akin. I-check nyo po ang Biblia ninyo sapagkat Biblia ang nagsabi na kayo raw ay mga baliw. Dahil tunay naman na ayaw ng Diyos na ikay sasamba sa walang buhay. Kung meron ka mang sasambahin, kung meron ka mang dadakilain, kung meron ka mang gagawing Diyos, yung Diyos na buhay, hindi yung Diyos na walang buhay. Kaya ikaw na may buhay, sasamba doon sa walang buhay, ay tama lang talaga na tawagin kang buang o baliw. Yes, tama. Tama lang talaga. Tama. Di ba? Yes, tama. Buti pa yung buang na tunay na naglalakad dyan sa kalsada, hindi sumasamba dyan sa mga ribulto. Matindi, Pero ikaw na may pag-iisip sana, nagkikipagpatayan ka para lang makahalik doon sa bato, doon sa kahoy, na hindi naman siya makapagbigay sa iyo ng anumang ng patnubay. Na hindi nga yan makakailag kung paluin mo ang ulo niya eh. Ang dami ko nung ako'y Kristiyano pa, Baday Akaka, ang dami kong pinalong mga ribulto. Ni isa sa kanila ay hindi nakailag. Hindi makakailan. Nabasag niya. Subukan mong paluin yung ulo ng ribulto na yan. Kung makailag ba siya sa'yo. Tama yun. Ngayon, sino ang mas makapangyarihan? Ikaw o yung ribulto? Yung pumalo, bro. Of course! Kasi pinalo niya. Pinalo mo ngayon eh. Ibig sabihin, bro,
kung maputol yung kanyang ulo, bro, yung Correct. ulo ng ribulto, ibig Oh. sabihin, bro, mas makapangyarihan. Oh, Yung tao na exactly. yun. Kaya nga itong mga taong ito, Brother Akaka, maliban na sila ay mga baliw ayon sa Biblia, sinabi pa sa Biblia na sila ay mga walang kwentang tao. Hindi mo lang kwenta, oh. Sabi kanina, mga baliw ha. Yes. Ngayon, mga walang kwentang tao. Itong mga taong sumasamba sa ribulto. Totoo rin naman, bro. Wala talagang kwenta. Tingnan nyo ha, sabi sa Biblia. Andyan ba si Gas? Gasa Ako na lang. Isayas 44, ang mga talata ay 9 hanggang sa 11. Ganito po ang sinasabi. Walang kwentang tao. Ay, una ka agad, Brother Akaka. Yes, bro. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto Napakalino pa rin. at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Di ba pinapahalagahan Yes, nila yan? bro. Pinatravel nila yan eh. Parang Nilinisan pa nila, bro. correct. Ang sabi sa Biblia, mga Walang kwenta. walang kwentang tao, walang kabuluhan yung mga ginagawa nila. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Sabi sa Biblia. Bulag na, hangal pa. Tama yan, tama. Napakaliwanag. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiya, sabi sa Biblia. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, sa 11, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang. Yun. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Sabi sa Biblia, Dahil sila ay magsisisi, bro. mapapahiya lang daw ang mga tao ito na sumasamba sa ribulto. Sabi ng Biblia, mga bulag, mga hangal, mga baliw. Walang sabi sa kwenta. Biblia. Walang kwentang tao, sabi sa Biblia. Hindi po galing sa amin. Sabi sa Biblia. Kaya po kung meron po kayong dapat kagalitan, kung hindi nyo kayang kagalitan ang Biblia, yung mga sarili nyo na lang. Alam nyo, Brother Akaka, itong mga taong ito, kung Biblia at Quran ang maghatol sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ha? Ano ba ang dapat nating ihatol doon sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, Brother Akaka? Ang Imperno, bro. dapat sa kanila, hindi lamang sasapat ang impyerno. Dito pa lang sa lupa, dapat Yes. patayin yan sila. Yun ang ginawa ni Nabi Musa alayhisalam sa mga tao sa panahon niya, na kung saan nung siya ay 40 days at 40 nights na nawala, umakyat siya sa bundok, pagbaba niya, yung mga tao sumasamba na sa Diyos-Diyosan, sumasamba na sa ribulto. Yun yung Eh, mga- sabi ni Musa alayhisalam, dapat patayin yung mga sarili ninyo. Yun ang taubat, yun ang pagsisisi o penalty sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganito po ang sinasabi sa Surah Al-Baqarah at ang talata ay 54. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Akaka. Ibasa ako. At alalahanin na si Moises ay magsabi sa kanyang pamayanan, O aking pamayanan,
katotohanang isinaglak ninyo ang inyong sarili sa kamalian ng inyong sambahin ng batang baka. Kaya't magbalik loob kayo sa pagsisisi sa inyong tagapaglika at inyong utusin ang inyong sarili. Utasin yan, hindi utusin, brother. Ibig sabihin, patayin ninyo ang inyong mga sarili. Yun ang utos. Maliban sa magbalik loob ka, at ang penalty nito dahil sumamba ka sa ibang Diyos, maliban sa tunay na Diyos, patayin ninyo ang inyong mga sarili. Pagtulo ang pusakum. Kaya nga, yun din ang nangyari maging sa Biblia, Brother Akaka. Yan ang utos ni Moises, Exodus 32 at ang mga talata ay 27 hanggang sa 28, ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita, at yumaon kayong paruot parito sa mga pintuang daan sa buong kampamento. At patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at ng bawat lalaki ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises, at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. Pinatay siya. Yun ang penalty sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Patayin! Sabi sa Biblia. Ngayon, bakit ka sumisigaw, Brother Khalid? Kanina ka pa sumisigaw. Ginagawa ko yan para ipaabot sa tao ang pagsalansang nila sa utos ng Diyos. Sapagkat yun din ang utos ng Biblia. Isaiah 58, ang talata ay 1, ganito sinasabi. Panghuling talata. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpapigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Utos pala ng Biblia yun. Kaya po normal lang pala na kapag ka ikay mangaral, isigaw mo para maintindihan ng mga tao ito na ang ginagawa nila ay kabaliwan, katarantaduhan, kawalang kwenta, kabulagan, kahangalan. Ang ginagawa nilang pagsamba, pagpapahalaga, paghalik, pagdakila sa itim na Nazareno. Yun po ang aming kasagutan. Pero wala naging malino sa inyo. Opo. Sumubran tayo, Brother Akaka. Ako na ang magpapaalam para sa inyo. Maraming salamat kay Brother Akaka, kay Brother Amose, kay Inayato, Brother Wakas, kay Brother Mamitadem, Jomar, ano pa? Lahat, no? Kami po, ako personally, humihingi po ako ng tawad. Kung sakaling may bagay po ako nasabi at ito po masakit sa inyo, galing po yun sa Biblia. Binabasa ko lamang po ang Biblia. Magkaganon pa man, humihingi pa rin ako ng patawad. Nawa po ang programang ito ay magkaroon o maging daan para mabuksan ang ating isip at tayo ay kikilala sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Siya po ang dapat nating sambahin, siya po ang dapat nating dadakilain, siya po ang dapat nating pag-ukulan ng ating mga pagsamba sa mundo ito, hindi yung walang kwentang rebulto. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.